pag-ibig, likas ka nga ba sa iyong tingin? Basta't patunayan mo ang iyong tindig at ikaw ang tunay na magyayari. Manalisig ka na lang ba sa katotohanan? Manatili ka na lang ba may piling sa mata? Pipili mo ba na ikaw ay nakandig sa pantasya na ayaw mo nang magwakas? Handa ka na bang yakapin ng buong katotohanan at mga supporters or watcher ng DevCon na nandito po tayo ngayong gabi na to. Meron naman tayong isang event or debate na magaganap sa pagitan ng Roman Catholic Church versus si Brother Alexander ng Independent Bible Believer. Ang topic na papatunayan ay papatunayan ko na ang Roman Catholic Church ay pera-pera lang. Ang affirmative diyan si Brother Alexander ng Independent Bible Believer. So bago ang lahat, ako nga pala ang inyong moderator, si Jan Paulo Cruz, aka Boyleta. Isa akong RCC pero disclaimer, kasi RCC din yung, wala kasi kaming mahanap na moderator, mga listeners. No? So pasensya na kung parehas yung ako, RCC ako, parehas pa kami ng, Catholic Lay Missionary of St. Paul the Apostle. So, pero magiging magiging patas ako mag-moderate. Wala lang talaga kaming makuwang moderator, guys. Kaya sana maging maayos ang debate na to at syempre magiging naman ako to be fair at sana moderators is always this final moderators is always right or the final so kabisado na nyo naman na yung mga rules. Ilang beses na sa inyo binasa yan. Ang tanong ko lang, sangayon ba kayo sa ating rules ng Debaters Convention at ako ang inyong moderator, both side? Yes, sangayon. Yes, sir. Alright, so sana maging maayos ang debate na to. So, hindi natin ito papatagalin. Simulan na natin dahil baka mag-PM na naman kay Bro Rush na matagal mag-intro si Boyleta. So, pakilala Brother Alexander ng Independent Bible Believer. Okay, magandang gabi, magandang araw sa lahat, magandang umaga. Ako si Alexander Santos, Independent Bible Believer. Sana makuha niyo yung aral na paglalabanan namin o pagdidebatehan namin ni Brother Denmar. Makikita niyo dito yung mga pukpukan ng mga salita. So sana mag-focus kayo dun sa aral. Sana makita niyo yung kanya-kanyang stand namin kung bakit namin pinagdedebatehan to ay para kayo ay may matutunan. So ang topic ngayon ay patutunayan ko na pera-pera lang ang RCC or ang Catholic Church at ito ang ilalatag ko ngayon. Sana matutunan nyo. Magandang araw, gabi sa lahat at yun lang. Alright, thank you Brother Alexander ng Independent Bible Believer sa affirmative side. So, sa negative side naman, Brother Denmar, pasok. Hello, dinig ba ako? Hello. Dinig ba ako? Dinig, bro. Loud and clear, bro. Okay. So, ayun, magandang gabi ulit sa inyong lahat, no? Ito ang inyong lingkod, Brother Denmar Santiago, ng Catholic Lay Missionaries of St. Paul, the Apostle. At sa gabing ito ay tatayo tayo bilang negatibo sa paksang inihamon sa atin ng ating kaibigan si Alexander. O yan, that's his Brother Denmar ng Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Catholic Lay Missionary of St. Paul the Apostle. So sana supportahan niyo ang aming group. So sa side siya ng negative side sa Roman Catholic Church. So ang tanong, may concern lang ako kasi mga open cam to eh. So Miss Devcon, kaya mo ba na pagka nag-live i-zoom in mo yung kunyari mag-start ng presentation si Bro Alexander. So naka-zoom siya. Naka yung screen niya sa live. Okay. Salamat. So yun lang yung concern ko. So hindi natin ito papatagalin. 10 minutes. Mr. Alexander, ready ka na ba? Ready na ako, sir. Okay. 10 minutes.
Miss Timer, 10 minutes ha? Okay. 10 minutes, time start now. Okay, once again, patutunayan ko na pera-pera at negosyo lang ang Catholic Church. Ito yung kaya ako tinatawag na negosyo lang sila or pera-pera lang kasi when it comes to talking about church o pag pinag-uusapan natin ng simbahan or pagsamba, ang tunay na purpose natin ay kaligtasan. Kaligtasan ba ang binibigay ng Catholic Church? Kaligtasan ba ang binibigay ng ibang church? So, iyon ang pinaka-bottom line. Iyon yung root cause why we go to church. So, ngayon, unang-una, yung foundation nila ay ang Pope. Nakalagay dun sa nila, ang pinagka-anuhan nila, nagsabi si Jesus Christ na upon this rock, I will build my church. So, yung rock na yon, sinasabi nila, iyon yung Pope. So, tingnan natin, balikan natin yung Old Testament sa 2 Samuel 22:3. This is Old Testament, the God of my rock. So, binabanggit din dito yung rock. In Him will I trust. Pwedeng pakitahimikin yung kasi ang hirap magsalita. Okay, sige, salita ka lang, i-mute ko yung hindi kasali. Yeah. The God of my 2 Samuel 22:3, binabanggit na rin dito yung rock. Sino yung rock na binabanggit sa New Testament? It is Jesus Christ. This is a 2 Samuel 22:3, the God of my rock. In Him will I trust. He is my shield and the horn of my salvation, my high tower and my refuge, my Savior, the savest from me from violence. Okay? Pag tinignan natin sa Deuteronomy 32:4, sino yung rock na to? This is Old Testament once again. He is the rock. Sino yung rock na binabanggit sa Matthew, yung kay Peter daw ay rock? Siya daw ang rock, si Peter. Pero according dito, he is the rock. His work is perfect. For all these ways and our judgment, a God of truth and without iniquity, just as right is be. Anong sabi ni Peter din sa rock? Okay, alam naman natin ang rock is the cornerstone. Si Peter mismo ang nagsabi, anong sabi? Unto you therefore which believe, He is precious. But unto them which be disobedience, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner. So he's talking about Jesus as the cornerstone. Anong sabi ni Apostle Paul about this rock after the resurrection? And did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. So kaya ko binanggit to, ito yung pinapatunayan ng mga Catholic priest or pope na sinasabi, sila daw ang rock. Sila daw ang pinagbilinan ni Jesus Christ. Kaya maaari itanong sa akin, ang meaning ng sipas, I know it's rock. But when Jesus speaks, He said, upon this rock, I will build my church. Upon this rock, it's not saying you, Peter, or upon you, Peter, upon this rock. It's a very vague belief, or it's not definite belief na Peter is the rock. The name of Peter, meaning Cephas, is rock. We understand that. But we can see through all the Old Testament, and even Peter himself, he admitted that the cornerstone is Jesus Christ. David says, Moses said, Jesus is the rock. So nandun yung confusion. So when can we find out that Jesus is rock? We're not gonna find out until we die, until He came down. But if we use our logical thinking here, reasoning and common sense, Peter is not the rock. He could be part of the rock, but he is not the rock. He could be used by the rock, which is Jesus Christ, but He is not the rock. So bakit nagiging pera-pera lang to? Again, salvation is by faith. Salvation is by believing. Salvation is justification of the blood. Who did all of this? Jesus Christ. Jesus Christ did all of this. We are justified by the blood. We are justified by faith. And it is the gift of God. When you receive the gift,
you are saved. However, anong nangyayari dito? Ang daming inuutos ng mga denomination at number one dyan ang Catholic Church. Ano ang gagawin nila? Pumunta ka dito para ka maligtas. Pumunta ka dito at linggo-linggo meron tayong Holy Eucharist. Kailangan gawin natin to. Kailangan dasalin mo tong 10 ganito. Kailangan pag nagnakaw ka, merong certain prayers para ka maligtas. Iba na ngayon. Iba na ngayon. Ang sinusunod nila, Old Testament, ang sinusunod nila is still hiding or indirect the law of God or the law of Moses. Pagka sinabi mo noon na, oh Diyos ko, ngayon pag nagmura ka doon about God, they'll stone you to death. Pag nakita kanyang nang bababae, papatayin ka nila. Blaspheming to God, blaspheming to your marriage, they will kill you. And somehow, pagka huli kang nagnakaw, baka putulin ang kamay mo. Those are the law. Those are the one that they're following before. Pero ngayon, slightly different. Ano na ngayon? Psychological preaching. But the bottom line right here is money. It's all about business. At the end of the day, if you notice, ang daming part ng sharing of how you give, where to give, and how they do the money. This is all about fundraising. This is all about something like you give, we help other people. There is nothing wrong with that. I'm not against giving. I'm not against to fundraising. But if you use the word of God and telling them the promise of the salvation is in you, that is blaspheming to God. Because God himself or you, anybody here, cannot save ourselves through our good works. Our good works cannot do anything but going to hell. However, most of you, especially in Catholic Church, claiming that you know the salvation, you're following God. If you do following God, God called Apostle Paul to preach to the Gentiles first. God called Apostle Peter to preach to the Jews first. And if you read the book of Acts, they're reconciled together to say that the preaching of Apostle Paul is the right way of doctrines. If you read the book of Acts in chapter 15, I'm not sure about the verse, I think it's in chapter 15, it says, Peter stood up and say, by the grace of Jesus Christ, we are saved, and also as they, even the Gentiles. So what happened then? Kailan sila nagligtas ng Gentiles? Chapter 8, nagbaptize sila ng Gentiles. Chapter 2, sabi ni Apostle Peter, let's baptize them with water to receive the Holy Spirit. In chapter 9, na-save si Apostle Paul. In chapter 10 of the book of Acts, nakita niya nang bumaba nung kinausap siya ni Jesus Christ, you can eat everything. Sa SDA naman to, pinagbabawal ang mga pagkain. Pero Jesus Christ reconciled that. So when Peter pray, nakita niya bumaba ang Holy Ghost. In chapter 11, Peter explained that the Holy Ghost came down from chapter 10. In chapter 15, again, he claimed that by the grace of Jesus Christ, we are saved, and also your household, and also as they. So ano ngayon ang preaching natin? We have to divide the timeline. That's why we have to do the 2 Timothy 2:15 study to show thyself approved unto God, a workman like us that needed rightly dividing the word of truth. We have to divide the right verse to the right group of people, where you're not gonna get the Jews doctrines and mix it to the Gentiles like us. You're not gonna get the tribulation doctrines and mix it to the Christian era right now. You're not gonna get the Zechariah or the, what do you call that, the last book of Old Testament and say to the people, don't steal the kaban ng Panginoon. Pag ninakawan nyo ang Diyos, hindi kayo ibe-bless. However, if you give more, they give you more. Meron pang mga preaching na alam ko na gusto magbayad kayo ng credit card, then God will bless you. I hope Catholic is not doing this. This is all about money. Money. Apostolic movement, there is no more apostolic movement. The sign of the apostles is raising people from the dead. When was the last time you raised the people from the dead? Or at least heal the sick. Heal the sick by faith. Those are blaspheming God. Heal, speaking in tongue. Those are the time of the apostles. Speaking in tongue right now, unless you can interpret, then you are good.
Other than that is blaspheming God, is the doctrines of devils. Everything is money right here. If you can see, even the born-again Christians, 98% of them, they're depending on works. Who can save you from work? Who? Can you do it? Can you follow it? My question is, are you saved now? And how did you get saved? Is it by maintaining for work? No flesh will be justified when you trust the work of the law. If you say you're working for the Spirit, that means that you are walking to the Spirit. You are a saved Christian, not by work, by faith alone, by the blood of Jesus Christ. It's the gift of God and nothing business right here. Okay. Okay, diyan na nagtatapos. Diyan ang time na, diyan na nagtatapos ang first presentation ni Brother Alexander. Magsha-shoutout ako pero may concern ako, Miss Debcon, kasi nanonood ako sa live. So nakikita ko yung screen, kung hindi mo siguro na-notice, ano siya, black lang siya. So hindi ko makita yung okay na. So salamat. So shout out kay Breakthrough, yung mga nag-comment dito, kay Aladin Gregorio, sino pa ba? So yon, yung iba pa. Comment lang kayo dyan guys sa mga nanonood, at saka pa-share naman yung aming debate. So huwag natin ito patagalin. 7 minutes cross-examination. Brother Denmar, ready ka na? Yes, ready na. Alright, so your time start now. Okay, Tanong. ang tanong ko, Alexander, sabi mo nito, ang pangalan ni Pedro na Cephas ay bato. Inaamin mo ba yan? Yes or no? Inaamin ko, patungo sa meaning ay bato. Ngayon, tatanungin kita, kung si Kristo ay cornerstone according kay St. The Peter, meaning of si Cephas is Pedro bato. naman, It anong doesn't mean klaseng he is the bato? Christ. He is just a messenger of God. He is not the one that you need to follow now. It's just one verse, you depend on it, and then you claim to be the Pope is the one we need to follow. You know, it's not. Okay. You're wrong on that. Question. Okay, next question. Ulitin ko yung tanong. Kung si Kristo ay cornerstone at si Pedro yung bato na pinagtayuan ng iglesia doon sa Mateo 16:18, ano ang tawag sa kanya? Siya, ang meaning ng pangalan niya ay bato. Pero hindi siya ang bato na itinayo. Nakalagay dito sa Deuteronomy, kaya nga sinabi ko sa iyo, He is the rock. Sa 2 Samuel, God is my rock. So si Jesus yon. However, sa inyo, sinabi nyo, si Peter ang rock. Pero dito, nagko-conflict. So we have to study more. So, diyan sa Matthew chapter 16, verse 18, no? Yung bato diyan, alam mo ba ang Greek word para sa bato na nariyan sa talatang yan? Hindi ko alam. Kaya ako hindi alam kasi hindi naman ako nag-aral ng Greek. Sa talatang yan, pag itunuloy mo sa 23, kagaya ng pinag-usapan natin, tinawag din ni Jesus si Peter na Satan. Get behind me, Satan. Specifically talking to Peter. So, pwede ring si Satan yung nasa Catholic Church yun na Pope, di ba? Tinawag siyang the Rock and then Okay. Satan. So, Okay, it could next be either question. or. Iwan kita dyan, bro. Ngayon, Sige. okay. Ito tanong. Saang talata ng Biblia mababasa na you are saved through faith alone? Chapter and verse, bigyan mo ako. Okay, yung alone, wag mo isama kasi Ephesians 2:8 and 9. By the grace you have been saved through faith. No alone, right? Ephesians 2:8 and 9. By the grace you have been saved through faith. And it's not of yourselves. It's the gift of God. Tanggalin mo yung alone. Pero nakalagay doon, by faith you are saved. How do you understand that? Next question. Next question. So yung doctrine mo, faith alone. Pero inaamin mo rin sa pagbasa mo diyan sa talatang yan na wala talagang mababasang faith
alone? Yes or no? Yes, walang alone. Pero if you have common sense to the listeners, Ephesians 2:8, by the grace you have been saved through faith. How did you get saved? Through faith. Pag walang alone, mga siguro bopol na tao na lang ang hindi makakaintindi nun. 'Di ba? By the grace you have been saved through faith. How do you understand that? How about Next you? Okay, next question. Okay. So, wala palang faith alone. Okay. So, ano ang mababasa mo dyan? Faith or faith alone? Faith. When you have faith, you are saved sa 9, not of works. However, the Catholic Church, they want you to do some work in order to be saved. Kaya nga nagiging pera-pera lang kayo, you're teaching something else outside the Bible. Yun. Ganun yun. Okay, Yeah. next question. Next question. Yeah. Okay, next question ko. Ngayon, iwan kita dyan, punta tayo dito sa pagbanggit mo sa Eucharist. Okay. So, yung Eucharist, ano paniniwala mo dito? Ito ba ay symbol o ito ay literal? Ang paniniwala ko ay ginagawa niyong literal na ang blood ni Jesus Christ ay nabubuhay at pinapatay niyo linggo-linggo si Jesus Christ. Sa Hebrew 10:12, isang beses lang siya namatay. I did it once and for all. Sa Hebrew 10:10, I did it once and for all. Hindi linggo-linggo niyong pinapatay. Okay, next question. Doon sa batay sa pagkakaalam mo, no? Yung sinabi ni Kristo patungkol sa Eucharistia na sinabi niya na kainin ninyo ang aking laman at inumin ang aking dugo upang kayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. John chapter 6 verse 42 to 46 hanggang 66, no? Ay, aware ka ba doon sa sinabi ni Kristo na yon? Yes or no? Aware ako dyan. Yes, I'm aware. But it's just to remember what He did to us. Pero you're not gonna eat His flesh every week and drink His blood every week. That is blasphemy. That is the doctrines of devil. He died once. Remember Him every week. Remember what He did. And that's why nagiging pera-pera because of that. Okay, next question. Nung sinabi ni Kristo na do this in memory of me. So kung gagawa ka ng memorial ni Kristo, ibig mo bang sabihin inuulit yung pagpatay sa kanya? Yes or no? Supposed to be no, but you guys are doing it linggo-linggo. Sinasabi nyo, this is real body of Jesus Christ, real blood of God. Kayo ang pumapatay sa kanya linggo-linggo, whereas He died once for our sins. Kaya balik ng balik yung tao na naloloko nyo. Okay, next question. Okay, next question. Iwan kita dyan, Ngayon, eto ang tanong ko naman. Yung sinabi mo about salvation, kung ano ang itinuturo. Ngayon, batay sa pagkakaalam mo, eto meron akong hawak dito na CCC. Ayan. Batay sa pagkakaalam mo, ano tinuturo ng simbahang Katoliko? Salvation by works ba? Yes or no? Yes, salvation by... Sagutin ko lang to ha. Salvation by works, okay? Kasi mamaya patutunayan ko yan sa pagtatanong ko sa iyo. Patutunayan ko sa iyo na salvation by works ang turo ninyo. Right, so okay. Yan naman nagtatapos ang ating cross-examination between affirmative and negative. So kanina nagbabasa ako ng comment para hindi na tumagal. Ang sabi ni Breakthrough, may kausap siya, hindi daw naging toxic daw. So okay nga, totoo nga. So paalala ko lang both debaters, so sana maging pro. Kasi may nag-comment si Bro Breakthrough, yung mga toxic na salita medyo bawasan natin ng konti guys. Pero sa akin medyo okay pa kasi hindi naman nagreklamo si Bro for negative para hindi ako maging. So okay, dyan na simulan na natin ang first stand ng ating negative side si Brother Denmar ng Roman Catholic Church. So Brother Denmar, 10 minutes, time start now. Okay, good evening sa inyong lahat at good morning sa inyong lahat. At ngayong araw na ito or ngayong gabing ito pala
ang inyong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, ay ngayon ay tumatayo negatibo, ay hindi tayo magtatayo, kundi itatama natin yung sinabi ng afirmatibo. No, una-una, gusto kong pasalamatan yung ating kaibigan kasi maayos yung naging presentation niya. Akala ko kasi puro ad hom lang kasi yung title. Patutunayan ko pera-pera lang ang Katoliko eh. No? So, salamat doon. Ngayon, unahin ko muna no, yung about kay Pope. No? So, unang-una, hindi niya alam yung ibig sabihin o yung Greek dito sa Mateo 16:18. Kung hindi mo alam, I have in my hand dito sa aking tabi na introduction to the New Testament Greek, no? So ito, this book is actually my guide for studying the Greek manuscripts of the New Testament. So ngayon, ano meron dito sa Matthew chapter 16 verse 18? Ang meron dito, kaibigan, ito. Sabi ng isang protestante, ito, sabi dito sa kanyang libro na The Greek Spanish Dictionary ni Mendizival, page 298. Sabi dito, sepas in Aramaic means rock or bedrock, or sepas in Greek, kepahalion, which means fundamental or foundation. So, ano yung sinasabi mo, hindi itinatayo? Dito pa lang sa aking binabasa, siya ay foundation. Kasi iba yung cornerstone sa foundation. Ano ang cornerstone? Siya yung haligi ng bahay ng Diyos. No? Ngayon, si San Pedro, siya yung pinagtayuan. Siya yung bedrock, siya yung sahig ng templo. So, yung sinasabi mo na hindi siya yung Kristo, hindi siya yung, alam mo, wala kaming doctrine na actually na gagawin naming gabay ang Santo Papa para kami maligtas. Ang tawag kasi diyan, ultramontanism. That is heresy. Hindi namin tinuturo 'yan, no? Sinusundan namin ng Pope. It's because he is the vicar of the Son of God. No, dito sa John chapter 21 verse 17, sabi niya, feed my sheep. So, pinagkakatiwala ng Panginoon sa kanya yung flock. No? Kaya nga sabi sa John chapter 10 verse 16, magkakaroon ng isang pastor. Magkakaroon, future tense. Magkakaroon. Ito ay si San Pedro na apostol. Di wasak yung argumento, number 1. Number 2, punta tayo dito sa sinasabi niya na dito sa faith alone, punta tayo sa faith alone. So dito sa faith alone, sabi niya, wala daw mababasang faith alone. Inamin niya, wala. Pero may doktrina siyang ganon. Wala naman sa Bible. So kung puro Bible ka, halimbawa, hindi ako gagamit ng referensya, kung puro Bible ka, paano ka paniniwalaan ng tao kung yung mismong Bible, wala doon yung pinaniniwala mong faith alone. Hindi ako maniniwala dyan. No? Kasi, tignan mo ha, basahin mo yung verse 10, Ephesians chapter 2, verse 10. Kayo ay ginawa para sa mabubuting gawa. In Santiago chapter 2, verse 24, no, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay sa kanyang sarili. Tapos i-correct kita, kapatid. Ito, CCC 538. Catechism of the Catholic Church 538. Justification. Meron kaming doctrine, no? Justification is the stage wherein the believer is saved through the crucifixion of Jesus Christ. Na kapag tinanggap mo si Kristo na siya ay namatay para sa iyo, Romans chapter 10 verse 9, sabi niyo sa footnote, iyan ay maja-justified ka. Meron ka pang sins ngayon. Yung original sins lang naman ang nawala nung ipinako si Kristo, yung mga past sins mo. So, ano yung kailangan pang iligtas sa'yo? Kailangan iligtas sa'yo yung ginagawa mo pang kasalanan hanggang ngayon.
Kasi yun ang tinatawag naman na susunod na sanctification. Yung sanctification, magpapakabanal ka. Oh. Magpapakabanal ka kasi sabi ng Diyos, ako ay Diyos na banal, kaya't magpakabanal kayo. Oh. Kasi alam mo, Brad, ito ha, isang talata dapat kontrahin mo about just sa faith alone na yan. Ang sabi doon sa Hebrews chapter 6 verse 4 to 6, may mga na-apostate pa. Believer na na-apostate pa. No? And then yung sinasabi nating 2 Thessalonians chapter 4 verse 8, ang tao ay nagtatakwil sa Diyos. Ang tao, hindi ang Diyos, kundi yung taong bibigyan sana ng Espiritu Santo siya nagtatakwil sa Diyos. Ngayon, edi mali ka na naman na salvation by works kami. That is heresy. That is heresy. Alam mo ba yung Pelagianism? It is actually debunked by the early church fathers. Bigyan kita ng isa. Tertullian, Justin Martyr, at saka sino pa? Sabi dito, si Justin Martyr, si Tertullian, at saka si Athanasius. Di ba? Yung mga early church fathers, no? Marami diyan. Yung mga 3rd and 4th century church fathers, no, ng Western, ng Eastern, the Orthodox, no, fathers nandiyan, didibang kay mamay bibigay ko. Ngayon, wasak na naman, argument number 2, wasakin natin number 3. Eucharist. Ito ha. So, sa totoo lang, naawa ako sa Brad. Kasi, sabi doon ni Kristo, do this in memory of me. Pag ikaw ba nagbe-birthday taon-taon ka rin pinapanganak. Logic. Sabi mo, based on logic eh. Ito, pabasahin ko sa paniniwala namin. Dito sa Catechism mismo. Alright? Dito sa Catechism, number 1366. Ano sabi diyan? The Eucharist is thus a sacrifice because it represents or makes present the sacrifice of the cross because it is the memorial and because it applies its fruit Christ our Lord and God who was once and for all offered himself to God to the Father by his death on the altar of the cross to accomplish there an everlasting redemption. So hindi namin tinatanggi yung talatang binabasa mo kanina. Mana pa, sinusuportahan pa nga namin sa CCC. Ayan sinusuportahan pa namin. Ngayon, ano sabi dyan? Represent. Pag nire-represent, inuulit ba? Hindi. Hindi naman sinabing recrucifixion. Hindi naman sinabing yung sinasabing pag-uulit. Repeat. Repeat. Hindi, sabi dito, represent. It makes present. Christ is present. Literally, the Eucharist. Si Kristo mismo yun. So, yun ang aming doktrina. So, ang ginagawa mo, fallacy. It's because yung hindi namin aral, yun yung binabato mo. Kaya dapat mag-aral ka, Brad. Kasi, nakakaawa ka, Brad. Pagka tayo ay naglalabang. Kasi dami ko referensya dito. Sa totoo lang. Ito pa. Balikan kita kay Peter. Ito ha, paalala sa mga nagbabasa. Hanapin ninyo itong aklat. Ito sabi dito, ni Oscar Coleman, isang Protestant scholar. Itong binabasa ko, mga kaibigan, ito libro. Ayan, Upon this Rock. Babasahin ko ha. Galing, ito, quote from Protestant scholar, na si Oscar Coleman. Ano ang sabi ni Oscar Coleman? Sabi ni Oscar Coleman, ayan, sabi diyan, on this rock, I will build my church. I will build my church. Ano sabi niya? Tawag dito, the idea of the reformers that he is referring to the faith of Peter. To the faith of Peter, he appoints Peter, the impulsive but not persevering man in the circle, to be the foundation of his iglesia. Nako, inabutan. Sige.
na po nagtatapos ang ating negative side. Si Brother Denmar ng Roman Catholic Church, Catholic Lay Missionary of St. Paul the Apostle. Tako na tayo kagad, agad-agad sa ating cross-examination. Pero bago yan, may nagpa-shoutout ng saglit yan si Aladin Gregorio, shoutout, breakthrough. So, at shoutout sa mga iba pang nanonood. Marami tayong viewers ngayon, get na. So, okay. Kaka-join lang ulit si Brother Denmar, kamusta? Okay Yes. na yung... Yes, oo, nalaglag ako. Ewan ko bakit. Okay. Mr. Debcon, paki-set ng 7 minutes. Brother Alexander, handa ka na magtanong? Yes, sir. Okay, your time start now. Tanong. Okay, makukonsider mo ba na ligtas ka na ngayon? Are you a saved Christian now? Yes or no? Yes, ligtas na ako. 2 Corinthians chapter 1 verse 10. Kami ay naligtas, maliligtas, at ililigtas. Tatlo yan. No? Justification, sanctification, and glorification. Next question. Yung pagkamatay ni Jesus Christ doon sa blood na sinabi niya, when you believe, justified ka ng blood niya, yung ba ay sapat na sa kaligtasan? Yes or no? Yes, sapat yun sa kaligtasan sa original sin. But yung ginagawa natin ngayon na kasalanan, maligtas, yung tao hindi pang magkasala. Hebrews chapter 6 verse 4 to 6. Tumatalikod pa nga eh. Next question. Okay, so Taga mo na. Kasi nalaglag si Miss Debcon eh. So kababalik lang niya. Miss Debcon, kamusta? Yung live natin at saka yung time. Yung live natin tuloy-tuloy pa naman. Alright, so sige, tuloy. okay, so ang ibig mo sabihin, niligtas tayo ni Jesus Christ, justified na ng blood, at sabi mo enough na yon, pero pag nagkasala, yung pagiging enough pwedeng mawala. Yes or no? Yes, it's because Isaiah chapter 59 verse 1 to 2, ang nagpapahiwalay sa atin sa Diyos ay ang kasalanan. Kaya pag nagkasala ka, well then, mapapahiwalay ka ulit sa Diyos, kailangan i-connect ka ulit. Next question. So ang ibig sabihin, nung namatay si Jesus Christ at niligtas tayo, justified by the blood, ay hindi pa yun sigurado. Yes or no? Hindi pa yun sigurado kasi hindi pa bayad yung mga ginagawa mo ngayong kasalanan. Ang binayaran lang yung original sin, yung inherited sin mo from your ancestors, Adam and Eve. Next question. Okay, so sa Romans 6:14, sinabi niya if you are under the law, right now you are under grace. So yung kasalanan ay wala nang paghahari sa buhay mo, which is kasalanan ng katawan. So agree ka ba dito? Yes or no? No, mali ang interpretation mo. Pag Okay. sinabing you are not under the law but you are under the grace, it's because the covenant of God, yung law of Moses yun. Hindi tayo maliligtas pag nagsabat ka, hindi ka maliligtas dahil nag-observe ka ng ganito, na Jewish tradition. Hindi na yun. Colossians chapter 2 verse 16 to 17. Next question. Okay, so ang ibig mong sabihin, lahat ng tao kailangan may gawin para maligtas. Yes or no? Yes, may kailangan siyang gawin. Unang-una, alamin mo kung alin yung tunay na simbahan. Ikalawa, no, ikumpisal mo yung mga ginawa mong kasalanan kasi hindi pa bayad yun. Yung nagawa mo pa lang noon, yun talagang binayaran. Pero yung ginagawa mo pa rin ngayon, yun ang pagbabayaran mo pa.
Next question. So ang ibig mong sabihin sa ano ninyo, Katoliko lang ang maliligtas na nakakasunod. Yes or no? No, may mga Protestante na maliligtas kung aalamin nila yung katotohanan at malalaman nila yung tunay na simbahan at dun sila aanib. Next question. Okay, nung sinabi ni Jesus Christ na he fulfilled the law and then anything the law will no flesh will be justified, sa pagsunod wala daw maja-justified, si Kristo nagsisinungaling dito, yes or no? No, yung interpretation mo yung nagsisinungaling. Kasi nung tinupad ni Kristo, yung kautusan, ang tinupad niya dyan, yung prophecy patungkol sa kanya. No, wala kang part dyan. Wala tayong part dyan. No, Lucas chapter 24 verse 44. Part niya yan, yung mamamatay siya. Yun ang prophecy sa kanya. Next question. So yung pag naniwala ka lang at namatay ka, hindi sapat yun para maligtas, yes or no? No, hindi sapat yun. Matthew chapter 7 verse 21, no? Hindi lahat ng tumanggap at tumatawag sa kanyang Panginoon at naniniwala sa kanya pupunta ng kaharian ng langit, kundi yung gumagawa ng kalooban ng Ama na nasa langit. Next question. So walang sino man na maniwala lang ngayon at namatay ay hindi sila mapupunta sa langit, yes or no? Hindi sila mapupunta sa langit. Okay, hindi sila mapupunta sa langit. It's because hindi sapat, no, yung maniwala ka lang, sabagin mo siyang Panginoon, Matthew chapter 7 verse 21. Ang gagawin mo, gawin ang kalooban ng Ama na nasa langit. At yun, yung pagpasok sa tunay na simbahan. Okay, so ibig sabihin, yung nakapako sa krus, hindi siya ligtas dahil wala naman siyang ginawa eh. Naniwala lang siya kay Jesus Christ. Ngayon, nasa impyerno siya sa pagkakaalam mo. Yes or no? No, okay. So, iyon, ligtas yun dahil Ligtas. kaharap niya yung Savior mismo. Alamin natin yung context, no? Ligtas yun. No? Pero ano mismo na hindi natin nakaharap ang Diyos, na full of grace yung Diyos, na kaya niya patawarin tayo, hindi tayo nakaharap, at hindi tayo makakaharap dahil sa kasalanan, you will not be saved. Okay, sabi ni Apostle, sabi ng God kay Philip, nakita mo ako ngayon, naniwala ka. Mas mapalad ang mga hindi nakakita sa akin pero naniwala. Alright, time na daw. Okay, so yan na po nagtatapos ang 7 minutes cross-examination. So agad-agad dako na tayo sa rebuttal para hindi mainip ang ating mga viewers. So wala pa namang gano'n nag-comment. Mamaya mag-shoutout ako dyan guys sa mga viewers. Comment lang kayo dyan, then paki-share naman yung aming live. So 10 minutes, rebuttal stand. Brother Alexander, ready ka na ba? Yes, sir. Alright, so 10 minutes, your time start now. Okay, nakita nyo mga kapatid ha, maliwanag na maliwanag. Enough na daw yung blood ni Jesus Christ. Enough na yon. Ang iniligtas daw yung original sin. Nakaligtas na daw yung original sin. Maliwanag narinig nyo, iyon daw ang iniligtas ng dugo. Pero as I go along, hindi pa pala ligtas yun. Kailangan pala daw may gawin. So ano ang gawin? Kailangan, ang dami niyang binabasang verse. Ito yung tinatawag ko sa inyo na pick and choosing. Pick and choosing the verse, i-insert nila, now they form a church. So nakita nyo na ba kung anong klaseng business to? Dirty business to. Ito ay pera-pera lang na pagpuntan nyo kung ano-ano ang tinuturo sa inyo. Sabi ko kanina, enough na ba yung blood? Enough na. Hindi kasi, ang niligtas kasi dyan, yung original sin. In-specify ko. Ano ba yung niligtas? Ito ba yung kaluluwa? Sabi niya, oo, yung kaluluwa. So, ibig sabihin, ligtas na yung spirit. Yes. Ngayon, pag tinanong ko, ano pa ang gagawin? O kailangan may gawin ka? Kasi pag hindi, mawawala pa yung kaligtasan ng espiritu. So, ibig sabihin, mababaliwala yung pagka-justified ni Jesus Christ. Ito yung sinasabi ko sa inyo ng mga anti-Christ. Hindi ito ang turo sa atin ni Jesus Christ. Ngayon, tinanong ko ng pangalawa, pag naniwala ba ako ngayon, ay at namatay ako, ligtas ako? Hindi daw. Kailangan may gawin ako. Inulit ko yung tanong, yung mga naniwala ba at namatay, ligtas ba sila? Hindi daw. Kasi kailangan daw may gawin. Ngayon, nung tinanong ko siya about the person on the cross, sabi ko, iyon ba nasa impyerno? Dahil naniwala lang siya, ligtas niya. Ligtas na. Ano sabi niya?
Hindi, kasi kaharap niya si Jesus Christ. Nandoon siya kay Jesus Christ eh. Nakikita niyo na ba yung mga kalokohan at saka yung mga wrong doctrines dito? Napapansin niyo ba kung saan ko dinadala yung tanong? Kasi sa mismong bibig nila, lumalabas ang pera-perang doctrines nila. Ngayon, ang huling tanong ko, which is hindi niya nasagot, Jesus himself said to Philip, Philip, na inyo na kailangan nating gawin but not for salvation. Hindi daw. Kailangan may gawin daw ako. Nung tinanong ko ngayon yung paano yung nasa krus, naniwala lang siya, ligtas siya. Sabi niya, iba daw yon. So, iba-iba ang doctrines. Napansin niyo ba? Tapos babasahan ako ng libro ng outside the Bible. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Tatlo ang sinusunod nila. Hindi nila final authority yung Bible kasi ang dami nilang business. Ang dami nilang ibebenta sa inyo. Psychological preaching. Prosperity preachers ang mga ito. Sana naliwanagan kayo doon ha. Ngayon tinanong ko yung Romans 6:14. Ang nakalagay dito, wala nang paghahari o dominion sa inyo ang kasalanan kasi hindi ka na under the law. Bakit ka na hindi under the law? Because Jesus fulfilled the law. Ano ang nangyari kay Jesus Christ? Ipinanganak siya na malinis at walang kasalanan at naging sinful siya to carry all the law. Why did he carry all the law and fulfilled it? Kasi there will be no flesh na ma-justify o makakalusot sa law. Kaya niya inabolish yun, inako niya lahat. Inako niya lahat ng hindi natin masusunod at siya lang ang kailangan nating paniwalaan. Anong sabi niya? Just believe in me, you have eternal life. Not of works, maliwanag na maliwanag. Ang gospel kasi natin ay from Apostle Paul. Ephesians 1:13-14, when you heard it, the gospel of salvation, seselyuhan kanya. When you are sealed, something happened to you. Colossians 2:11, isi-circumcise niya ang body of the sins of the flesh separated from your spiritual nature, which is our soul. Didikit ang Diyos. Nasa atin ang Diyos ngayon sa true believers. Sa kanila wala. Ang nasa kanila ay the spirit of the devil. You know why? They don't trust fully the blood of God. They trust it halfway. Ito yung mga blasphemers. Sila ang nagtuturo at nagliliko sa inyo para mapunta sa impyerno. Recap. Is the blood of Jesus Christ enough? Yes. Pero ang niligtas lang niya, yung old sin ni Adam. So ang ibig mong sabihin, niligtas yung espiritu. Yes. Niligtas na daw. Naligtas na daw ng blood. Pagka inulit ko, kailangan meron pang gawin. Wrong na naman. Error ka agad, di ba? Doon ko siya nahuhuli. Pero siya ligtas na daw ngayon at ililigtas pa at maliligtas pa. Bakit ang daming kaligtasan? You know why? Because it's business. Pagdating sa inyo doon, ligtas ka na ngayon. Pero pag ginawa mo to at nagbigay ka ng pera, liligtas ka pa. Ngayon, pag may ginawa kang masama at namatay ka, ipagdadasal kita sa purgatorio, magbabayad ka na naman para maligtas ka pa. Ito ang mga kalokohan ng RCC na sana nakikita nyo. Nandito na tayo ngayon sa social media, hindi na ito maitatago.
Puro kalokohan at blaspheming to God ang mga aral nito. Another recap, simpleng tanong, justified by the blood? Yes. Enough na ba? Yes. Pamaya-maya? Ay, hindi pa pala enough. Meron pa palang gagawing kaligtasan. Maniwala lang ba ligtas? Yes. Ano? Pag naniwala ba ako't namatay ako, ligtas? No, may gagawin ka pa. Ulitin ko ang tanong. Pag naniwala ba ako't namatay ako, ligtas ako? No, kailangan gawin mo. Yun yung sinasabi niya na ligtas ka na pag pumasok ka kanya at maliligtas ka pa pag nagbigay ka ng pera. At just in case na mamatay ka, babayaran mo lang yung pare at itanong mo doon at ito yung tinatawag na the great, I forgot the name of it, na ang pakay nila ay magpagawa ng mga building nila, bumili ng mga ari-arian para sa tinatawag na hindi kayo mapunta para hindi kayo magtagal sa purgatorio. Mga kalokohan to ha. Kalokohan lahat tong ginagawa nila. Money, money, money. Hindi lang yan. Dadaling kayo sa impyerno ng ganitong doctrines. Namatay si Jesus Christ for not to do works. Kung si Jesus Christ ay kung siya ay pagtatrabahuin pa niya tayo, pwede na lang niyang iutos kay Brother Denmar. Brother Denmar, sabihin mo sa kanila, pag hindi sila sumunod, mapupunta sila sa impyerno. Bakit pa siya mamamatay? Bakit pa niya ise-save ang sins of the world ang sinabi niya? All we have to do is believe. Ano ang ginawa ng Katoliko? Iniliko nila ang turo. Iniliko nila. Dinagdagan nila ng sangkatutak na libro para dalahin kayo sa impyerno. Kaya kung madidinig nyo tong message na to, matakot na kayo. Justified na daw, pero hindi pa pala. Pag naniwala ka, hindi ka pa ligtas, pero ligtas na pala. Alin doon? Alin ang tunay na kaligtasan? You know what? Just have faith and believe. It is not you who will do the salvation. It was Jesus. He did the salvation, and He's still open for you to believe na pag ma-justify ka, it's not yourself. It's the gift of God. It's not the Catholic Church. Okay, dyan nagtatapos ang rebuttal stand ni Brother Alexander sa affirmative side na topic na sa mga bagong dating ang topic natin, sa mga bagong nanonood dyan sa live. Ang topic po natin, ang Roman Catholic Church ay pera-pera lang. Affirmative yan si Brother Alexander ng Independent Bible Believer. Negative naman si Brother Denmar ng Roman Catholic Church, Catholic Lay Apostolic, Catholic Lay Missionary of Saint Paul the Apostle. So, Brother Denmar, ready ka na magtanong for 7 minutes? Cross. Ready. All right, Miss Debcon, 7 minutes. Time start now. Brother Denmar, tanong. Okay, tanong ko, Alexander. Nabasa mo ba yung yung ikalawang Korinto 1:1? Yes or no? Nabasa ko yan pero hindi ko kabisado. If you want, you can recite and I'll answer it. Okay. Ang sabi kasi doon, sabi ni Paul, tayo ay naligtas na, naligtas, maliligtas, at maliligtas pa. Agree ka ba doon sa sinabi ni St. Paul na iyon? Yes or no? Agree ako doon. At sinabi rin niya doon kasi ang Corinthians ay masasamang tao. Nandoon yung mga hindi mapupunta sa langit. Nandoon din yung saved Christians. So pag kinuha mo yung one verse and give it to your church, hindi magwawagi yon. You have to read the whole context. Okay. Next question. Okay. So kapag sumampalataya ka, according to the Bible, ay hindi ka na pwedeng magkaroon pa ng kasalanan like pagtalikod sa pananampalataya. Yes or no? Meron ka pang kasalanang gagawin pero hindi pagtalikod ang tawag ni Jesus Christ doon. Ang tawag doon ay sanctification because masasama pa tayong tao. Marami pa tayong gagawing kasalanan. Kaya siya namatay, He paid for that sin. Kaya nga we are sealed and saved. Spiritually, the first sin na sinasabi nyo na pamaya-maya hindi na naman ligtas. Okay, next question. So, ibig sabihin, may kasalanan ka pang gagawin after mong maligtas. Ngayon, tanong, after mong maligtas at nagkakasala ka pa, may gagawin ka pang pagpapakabanal. Tama ba? Yes or no? Wala ka nang gagawing wala ka nang gagawing pagpakabanal. Kasi when you believe and trust, your spiritual nature is sealed and saved. Iyon ang niligtas niya. Tama ka doon. Pero yung flesh mo, kagaya ng pagtawa mo, kasalanan yun sa Diyos.
Kasi insult yan, kasalanan yan, hindi yan holy. So Next. nagkakasala ka rin. Okay? Okay, next question. So, ibig mo sabihin, pag ikaw ay naligtas at patuloy ka nagkakasala, mabubuhay ka na lang sa pagkakasala? Yes or no? No, no. Ang katawan natin ay influence ng devil. Kagaya ng pagtawa mo, that's influence of the devil. Pinagtatawanan mo yung faith ko, hindi sa Diyos ang pagtatawa sa kapwa. Sa demonyo yan. Kaya nasa iyo din ang demonyo ngayon. Ganun lang yun, ganun lang kasimple yun. You're not holy. Next question. Okay, next question. So, after mo maligtas, patuloy ka pa rin sa pagkakasala. Akala ko ba ligtas ka na? So, ibig hindi. sabihin, Okay, go ahead. wala pa akong tanong, moderator. So, ibig mo sabihin, walang kabuluhan yung ginawa ni Kristo na pagliligtas sa'yo kasi patuloy ka sa pagkakasala. Yes or no? Hindi ko sinabing hindi ko sinabing nagpapatuloy ako sa kasalanan. Yung kasalanan ay nakatira sa atin. Kagaya ng sinasabi ko, si Apostle Paul, hindi na siyang gumagawa ng kasalanan kundi yung kasalanan ng katawan. Kagaya nga nung pagtawa mo, that's an insult of your body. Hindi yun yung spirit mo. Kung nasa iyo yung spirit, you're not gonna do that. Okay, next question. Aha. Okay. So, eto ha, diyan sa Efeso 2:10, may nabasa ka bang mabubuting gawa? Yes or no? Yes, you are created in Him. Once you believe, you are a new creature. You have to follow the fruit of the Spirit. But there is no condemnation because you are sealed and saved. Sa inyo, iba, mawawala pa. Diba? Kaya pera-pera lang sa inyo. Okay, next question. So, ngayon, nung maligtas ka, natanggap mo yung Spirit, di ba? Natanggap mo yung Spirit. So, yung mabubuting gawa ay resulta ng pagkakaligtas mo at pagkakakuha mo ng Espiritu Santo. Yes or no? Of course, yes. Kaya nga I'm sealed and saved. Kaya nga meron tayong free will. Yung free will natin, hindi control yan ng Holy Spirit. We're still living, okay? We still capable of doing sin. Do we like to sin? Of course not. Of course not. We don't like sin, but the sins lives in us. Okay, next question. Iwanan kita dyan. Iwanan na kita. Ngayon, sabi mo kasi, namimira kami, lalo na dun sa pag-bless at paggagawa ng mass o pag-celebrate ng mass pagka may patay. Ngayon, pangalanan mo kahit isa, at least isa lang. Sinong pare ang namimera sa'yo kapag ka nasa burol ka? Yung sister-in-law ko, nagbayad siya ng, ewan ko kung 1,500, I'm not sure. Sinabi nga niya, napakadali lang ng parang wala akong naramdaman sa nila. Sabi ko kasi mga pera-pera lang sila. If you want, I can get the names kung kailangan mo. Okay? Okay, so at hand, ngayong nagdi-debate tayo, hindi mo mailalabas yung pangalan ng pare. Ay, hindi ko mailalabas ang pangalan ng pare kasi hindi naman ako detailed na kagaya nyo, but logically speaking, a lot of people watching now, they have experience. I myself had an experience the way you do money business Catholic Church. Okay, next question. So alam mo ba na ang Catholic Church ay ang largest charity institution sa buong mundo? Yes or no? I know that. I'm not disagreeing with that. Ang disagreement ko ay sinasabi niyong nasa inyo ang salvation, which is you're using salvation to do a charity works. Why don't you just do a charity works? I will probably give you money. Okay, next question. Okay. Ang sabi ni San Pablo sa Efeso 5:23 at 25, si Kristo ang ulo ng iglesia, ang iglesia ang katawan, at yung katawan na yon ay kanyang ililigtas. Agree ka ba doon sa sinabi ni San Pablo? Yes or no? Agree ako doon. At saka yung katawan ni Kristo na yon, according to 2 Corinthians 12:27, ay walang hiwalayan. Pero pagdating sa inyo, sinasabi nyo yung katungkulan at may hiwalayan sa inyo. So iba-ibang interpretation eh. Kaya nagiging money-money. Matatakot ang miyembro nyo kasi huwag kayong lalabas. Dito kayo. Next question. Okay, next question. Kala ko time na, moderator. Okay, next question, no? So,
tanggap mo na yung katawan na binabanggit ni San Pablo sa Efeso 5:23 at 25 ay yung church. Yes or no? Yes, tandaan mo ha, si Pablo ang nagbanggit, hindi yung Pope ha. So I agree with that. Kay Apostle Okay. Paul is correct on that one. Not the Okay, Catholic, so ang not the Catholic Church. ililigtas, so ang ililigtas according sa verse 25, ang ililigtas na katawan o iglesia ay simbahan. Yes or no? Simbahan ng body of Christ, and that is spiritual rock that we're drinking and believing right now. It's not a physical church. Paul never mentioned physical church. It's spiritual church. Okay. So, si Paul ba meron siyang religion? Yes or no? Wala siyang religion. He's a believer. He's the teacher of Gentiles. He was called after the resurrection to preach about salvation for free. And don't take anything according from Jesus before sa mga apostle. Okay? Okay. So naniniwala ka ba sa sinabi niya na na may misteryo ang kanilang religion sa unang Timoteo 3:16? Yeah, I believe in a mystery because there are 7 mysteries in the Bible. Pagka nakita mo yung 7 mysteries, we can debate that. It's different mysteries. So if you're gonna base on one mystery, our mystery is the mystery of saving by faith. And there are lots of mysteries there still. Okay, next question. So sabi diyan sa first... Right. Sayang. Last question na lang. Hindi, sige, okay na. Okay na. Alright. So, sige. Diyan na po nagtatapos ang ating cross-examination between the affirmative and negative side. Sa rebuttal stand na tayo. So, huwag na tayong patumbik-tumbik pa siguro, guys. Okay. So, para hindi mawala yung ating momentum ng debate. So, Brother Denmar, negative, sa negative side, rebuttal stand mo na. Your time start now. 10 minutes. Okay. Thank you so much, moderator. No? So ngayon, babasahin ko muna yung pinaka-key text natin sa 2 Corinthians chapter 1, verse 1. Okay, ganito sinasabi. Chapter 1, verse 10. Na siya sa amin ay nagligtas sa gayong lubhang malaking kamatayan at nagliligtas na siya naming inaasahan na siya namang magliligtas pa sa amin. Kita ninyo mga kapatid, naligtas, naliligtas, at maliligtas. 2 Corinthians chapter 1 verse 10. So, naligtas, justified, past tense, naligtas, save. And we will be saved, maliligtas, yun ay present tense, maliligtas ka ngayon. Saan ka ba maliligtas? Kasi when we talk about salvation, tatanong mo how and to where, as you are saved. No, you are justified. You are saved. You are saved from your original sin, and yung sanctification, you are saved by your current sin. So, yung ginagawa mo pa rin yun. And yung tinatawag natin glorification, magliligtas. Magliligtas pa sa atin, So, yung magliligtas glorification, tatanggalin na yung kasalanan sa katawan mo. O ng Korinto 15, papalitan ng maliwalhating katawan. So doon, after ng glorification, doon mo palang masasabi na you are totally saved because you are done with the process of salvation. So ngayon, after mo ma-save, according kay Alexander, ay magkakaroon ka pa ng kasalanan. So, ang mangyayari, nagkakaroon ka pa ng kasalanan, hindi mo siya itatama kasi hindi ka magpapakabanal eh. So, you are keep on sinning. Kasi pagpapakabanal, ibig sabihin, fasting from your sins. Nagpa-fast ka na, you are stopping yourself from sinning. Kaya nga sabi ni Jesus, go and sin no more. So, mabasa natin dito sa Isaiah chapter 59 verse 1 to 2 na yung sabi dito, kundi pinapahiwalay ng inyong kasamaan kayo at ng inyong Diyos at ng iyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang muka upang kayo'y hindi niya marinig. And then ito yung sinasabi ko sa kanya
na other text from the Bible, no? Na Hebrews chapter 6 verse 5. At nalasap na mabuting salita ng Diyos at kapangyarihan ng panahon darating at saka nahiwalay sa Diyos. O next tayo, ano pa? Sabi dito, ikalawang Juan 1:8. Sabi diyan, mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala. Ano na yung iwawala? Ang mga bagay na aming pinagpagalan, kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. Ito yung salvation. Upang hindi mawala yung ating kaligtasan. No? So, si Alexander, gumagawa siya ng policy sa kanya sarili. No? So, ito pa, no? Unang Tesalonica 4:8, sabi diyan, kaya't ang nagtatakwil, hindi ang tao ang itinatakwil, kundi ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng Espiritu Santo. Ngayon, yung tumanggap tayo ng salvation at saka ng Holy Spirit, yung tao ang nagtatakwilan. Holy Spirit na yun. At may mga kitak sa Bible na talaga nawawala or nag-exit sa katawan yung Holy Spirit of God. No? And ito, no, ang paniniwala niya, spiritual religion. So, ito ho, from the scholars, Protestant scholars, pero babasahin ko muna yung text dito sa 1 Timothy chapter 3 verse 16. Sabi dito, without any doubt, the mystery of our religion. So may religion si Paul. According dito sa commentary on the manuscript of the text of the New Testament, sa page 362, ang sabi dito, Eusebia, ito ho Eusebia, ito yung Greek text. Greek text siya ng yung religion doon sa 1 Timothy chapter 3 verse 16. Eusebia, sabi dito, godliness or the Christian religion. So, merong religion si Pablo. Ito yung Christian religion. Ano pa sabi dito sa Mounce's Complete Expository Dictionary of Old and New Testament words, no? Dito sa page 161. Sabi diyan, reverential feeling, piety, devotion, godliness, the Christian religion. Diba? Merong religion talaga, no? So, yan. Ito ba, no? Protestant din, A to Z Guide to Bible Signs and Symbols, Understanding Their Meaning and Significance. Dito sa page 46, sabi dito, strange in this way as to seem, Christianity has become a religion of the cross. Ano tong religion na to? Ang sabi dito, tuloy natin basa, Catholic was the only religion to come under such scrutiny. Ayan binabasa ko ha. Binabasa ko. Ayan. So, merong religion si Paul, Christianity, and it is Catholic. No? At yung Catholic na yun, based from the world history ni O'Brien sa page, wait lang, hanapin natin. Page 135. Ayan, 135, no? Catholic Church, founded by Jesus Christ on 33 AD. Reference to the New Testament, Matthew chapter 16, verse 18. Ayan, ito yung binabasa ko. Ngayon, meron talagang religion si Pablo. Katoliko. Ngayon, debunk na naman. Sabi doon sa Ephesians chapter 5, verse 23, ang ililigtas, yung iglesia, yung katawan ni Kristo. Yung ililigtas sa yun yung church. So, kung sino man ang pumasok sa church na kinasangkapan ng Diyos para iligtas ang tao, maliligtas siya talaga. It's because yung church na yun yung tinitirhan ng katotohanan. 1 Timothy chapter 3 verse 15, ang iglesia ng Diyos ay suhay at haligi ng katotohanan. So, walang katotohanan sa labas ng iglesyang yon. Kaya nga masasabi natin, there is no salvation outside the Catholic Church. So, kailangan alamin niyo yung katotohanan. No? At iniwan niya yung argument niya kay Peter. Ayan, upon this rock,
Ito yung aking introduction to the New Testament Greek. Iniwan niya yung Matthew chapter 16 verse 18. Bakit? Kasi mahuhulog siya dito. Oh. Ayan oh. Yung sinasabi kong kefahalion, iniwan niya yung argument niya kay Pope. Bakit? Kasi bagsak. Bagsak yung argument. Ngayon, next tayo. Yung kwento niya, yung chismis niya about sa pagpapabayad sa sakramento ng misa, no? Iyon actually, debunked na siya mismo. Siya mismo umamin. The Catholic Church is the largest charity institution. So inilalagay po namin yon sa charity lahat. So hindi mo binabayaran yung sacrament. Ang binabayaran mo yung ginagamit sa church, kuryente, ilaw, no? At nandyan pa yung salary sa mga church workers, syempre mga nag-aayos sa church. So, iyon, that's that problematic. Tao ka rin, kailangan mo ng trabaho, kailangan mo ng pera para sa pamilya mo. But then you're not paying the sacrament. It's the work, no? Hindi yung sacrament ang binabayaran at wala kang maipangalan ng pangalan ng pare, ibig sabihin nagkikwento ka. Paano ka nang paniniwalaan? Wala ka ma-disclose na pangalan. Ni diocese, ni archdiocese, wala ka maibigay. No, hindi ka na paniniwalaan dito. Kasi kwentong barbero lang yun, marites lang yun. So iniwan mo rin yung argument mo dito sa Eucharist. Iniwan mo. So, babasahin ko sana yung letter for letter ni Eucharist. So, ayaw mo na itanong. Sige, next question na lang tayo. So, ngayon, punta tayo dito sa kaligtasan. Kasi, ito talaga yung pinakapunto mo. No? Wala kaming paniniwala na yung kaligtasan na kay Pope. Si Pope ang magdadala sa amin sa kaligtasan sapagkat siya yung sinabihan ng Panginoon na feed my sheep. Siya yung magiging pastor. Siya yung teacher of faith, magtuturo sa amin ng aming pananampalataya. Ngayon. Right time na. Sige. Yun na po nagtatapos ng battle stand ni Brother Denmark. Konting shout out. Aliadin Gregorio, ito kay Romeo Tutupan, Breakthrough. So, ayan, nag-usap-usap sila sa comment section. Alright, so bago pa kung saan tayo mapunta, dako na tayo sa cross-examination, no? Handa ka na magtanong? Brother? Yes, sir. Alright, 7 minutes, tanong. Okay, itatanong ko uli para review lang. Yung dugo ba ni Kristo ay nung naniniwala ka ba na sinelyohan tayo ng Espiritu? Yes or no? Yes, sinelyo tayo ng Espiritu. Pero naniniwala ka rin na ang selyo na to ay maaalis pag nagkasala ka. Yes or no? Yes, it's because we are not the Spirit, but we are the receiver of the Spirit at kapag tayo nagkasala, humihiwalay yun sa atin. Next question. Sa Ephesians 2:9, nung sinabi niyang not of works, ano yung works na sinasabi doon ng Panginoon? Or turo niya kay Apostle Paul? Sinabi niya not of works. Ephesians 2:9. That is your personal work. No, wala kang part doon sa justification. It's because Christ died for you. But sabi nga doon sa verse 10, you are made for good works. Ibig sabihin, yung salvation mo dapat mag-result or mag-fruit yun ng good works. Yeah, mag-result ng good works as expectation of Jesus Christ as a believer. Yes or no? Yes, no, it's a part of being a believer, no. Kailangan mag-fruit yung gawa mo, kaya nga si Jesus, he is the tree of vine at yung kailangan yung mga believer at members niya nagbubunga ng maganda. Nagbubunga ng maganda, yes. Pero yung bunga na yon, yung ba ang bunga ng kaligtasan? Yes or no? Yes, kaya nga yung good works, that is the product of our salvation. That is the fruit of the Holy Spirit also that we receive when we are saved. Okay. Nung sinabi niyang not of works,
after you believe, not of works, lest no man should boast. Ano yung kasama dun sa not of works na yun? Okay, katulad nung binasa mo, Romans chapter 6 verse 14, yung works of the law. For example, yung Mosaic law, hindi kayo maliligtas sa Mosaic law, yung magsasabat kayo para maligtas, tapos yung Sunday keeper, mapupunta sa impyerno. That's not true. No? So, you don't have to follow the Mosaic law for you to be saved. Next question. That's not my question. I'm not gonna object. Ang question ko dito is sa 2:8, you are justified or you are saved by grace. It's not of yourselves. It's the gift of God. Do you believe that? Do you accept the gift of God for salvation? Yes or no? Yes, we received the gift of salvation, yung the gift of the Holy Spirit, nung tayo ay naligtas. But again, saan tayo naligtas? Mula doon sa inherited sin. Psalms chapter 51 verse 5. Sa inherited sin, ituloy niya sa 2:9, sabi niya, not of works, lest no man should boast. Hindi raw natin ito makukuha sa paggawa. Siya lang ang gumawa sa 8. Naniniwala ka ba dito? Yes or no? Yes, yung justification niya, wala kang ang gagawin. It's because Christ died for you. Pero yung binabanggit na works dyan, yung Mosaic law, no? Hindi na kailangan pang sundin yung kautusan ni Moses because you are not under the law but under the grace period. When you say you are not under the law, so let's forget about the law right now. You are under grace, right? Yes or no? Yes, we are under the grace. It's because Christ fulfilled the law. Kaya Okay, nga, Romans chapter 6 verse 14. Next question. Okay, yung under the grace, it says the sins is no dominion over you. Forget about the law because we passed the law already. You are now under grace. When you are under grace, the sin is no dominion over you. Yes or no? Yes, walang dominion sa iyo ang sin. But again, yung kasalanan mo lang yung nawawala, but not the nature. Kasi yung nature, nakakabit yun sa iyo, it is within you. And sa glorification, doon pa lang tatanggalin yun sa iyo. Next question. Yung glorification is when we die and everything. That's a different topic. So, when you have no more dominion, the sins is no more dominion, hindi ba nagko-connect to sa not of works from the original sin spiritually? Yes or no? No, kasi yung works nga doon na binabanggit ni Paul, that is the works of the law, yung Mosaic law. Kaya nga binanggit niya, Colossians chapter 2 verse 16, huwag na kayong papasailalim pa sa kautusan sa Sabat, sa pagkain, sa inumin, o sa bagong buwan, sabi doon. Next question. So, ligtas ka na ngayon? Yes or no? Yes, ligtas na ako, maliligtas at maliligtas pa. Magkakasala ka pa ba? Yes or no? Yes, magkakasala ako kasi nga, again, we have the free will. No? So, tayo, sabi doon, sa binasa ko, yung 2 Thessalonians chapter 4 verse 8, tayo nagtatakwil sa Diyos at hindi ang Diyos ang nagtatakwil sa atin. So parang by faith, naniniwala ka na ililigtas ka pa niya sa future. That is by faith. Yes or no? Yes, it's because you cannot be saved without the faith. No, kaya nga faith, yung faith equals salvation equals good works. Walang faith equals good works. It's faith equals salvation equals good works. Next. Okay. So ang ibig mong sabihin, pag nakita mo ako na hindi nagsisimba at gumagawa ng kasalanan, pwede mong sabihin na mapupunta ako sa impyerno. Yes or no? Yes, syempre, yun yung nakasulat sa Bible eh. Hebrews chapter 10 verse 24, yung pagkakasadya ng kasalanan, wala nang haing natitira pa, kundi yung dagat-dagatang apoy. Okay, so parang ma-judge mo according from what you see, then hindi ligtas yun kasi hindi sumusunod. Again, yes or no? Yes, kasi kung sumasampalataya ka, susunod ka. It's because it is the fruit of the Holy Spirit. Ligtas ka, kailangan susunod ka. Doon sa directive ng Holy Spirit sa iyo. Okay, So tinututulan mo talaga na ang selyo ay hindi selyo forever,
Kung hindi pag nagkasala ka ay mawawala. Yes or no? Yes, mawawala. It's because we have the freedom. And mababasa ko yun sa Bible. Ngayon, Galatians, Mhm. wait lang. Babasahin ko yun sa Bible. Ay, sayang. Right. Ano And, lang, ano lang, Galatians chapter 5 verse 13. Yun, thank you. okay. So, yun na po nagtatapos ang ating cross-examination within affirmative and negative. So, dako na tayo agad-agad sa conclusion para take 5 minutes sila, Miss Devgon. So, ang una mag-conclusion niya ni Brother Denmar sa negative side. So, Brother Denmar, conclusion, time start now. Okay, thank you. So, wag nating ikalito mga kapatid. No, wag nating ikalito yung naging topic, yung salvation, no? So Galatians chapter 5 verse 13, sabi ni Paul, tayo ay tinawag sa kalayaan. And then 2 Thessalonians chapter 4 verse 8, itinatakwil natin ng Diyos. And base dun sa binasa ko kanina, nakalasap na ng katotohanan, napahiwalay pa sa Diyos. At napahiwalay sila dahil sa kasalanan. So Hebrews chapter 6 verse 4 to 6 and Isaiah chapter 59 verse 1 to 2. So, ibig sabihin, hindi porke you are saved, hindi ka na mapapahiwalay ulit sa Diyos at kailangan iligtas ulit. Dito nga sa Isaiah chapter 59 verse 1 to 2, napahiwalay ang tao dahil sa kasalanan. So kung gumagawa ka pa rin ng kasalanan while you are being saved, napapahiwalay ka sa Diyos. Kaya nga kailangan magpakabanal, sanctification, no? So doon dadaan ng tao. Kasi once wala pa tayo sa Christian perfection. Okay, wala pa tayo sa Christian perfection. It's because you are not in the glorification stage. Kasi if you are saved, if you are saved and you have the image of Christ, kung utusan mo yung COVID, umalis na yun, naalis yan eh. Try mo utusan, in Jesus' name, lumayas ka. Mapapalayas mo yung COVID? No. It's because you are saved, but you are not under the dominion of the image of Christ, which is the Christian perfection. Christ is not reigning to you. It's because you are keep on sinning. So kailangan magpakabanal. You accept Christ as your King of your life for you to become saved. And once Christ conquered you, He will direct your life into holiness. And that is Christian perfection. While we are in this earth, wala pa tayo dyan. It's because, sabi nga ng talata, na binasa ko kanina at babasahin ko ulit, no, ang tao ang nagtatakwil sa Diyos. No, sabi dito, basahin natin, no, sabi dito, ikalawang Tesalonica 4:8. Unang Tesalonica 4:8. Kaya ito nagtatakwil, kundi ang tao. Kundi ang tao ang nagtatakwil. Hindi ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng kanyang Espiritu Santo. So, itinatakwil natin yung Diyos. Come on. Isipin natin. Then, we have the sacrament of confession. Kaya nga sabi ni Paul, we have given and entrusted this ministry of reconciliation. Binigyan sila ng authority ni Christ para mag-absolve ng kasalanan. No? Ngayon, ibinigay din yung Eucharist, sabi ni Kristo, ang sino mang kumain at uminom ng aking dugo at laman ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya, that's why you need the Catholic Church, because the Eucharist is only to be found here in the Catholic Church. No? In the sacrament of confession, dito lang yan. And where does the sacraments like Eucharist, the Holy Mass, where it is instituted? In the Catholic Church. Now, Matthew chapter 16 verse 18, yun lang ang itinayo ni Kristo, yun lang yung kanyang pinagbigyan ng authority all over the earth. No, isa lang ang binigyan ng authority at isa lang ang gagamiting kasangkapan para sa kaligtasan. Walang iba, Catholic Church.
no? Ephesians chapter 5 verse 23 to 25 and 32. No, so mga kaibigan, ang Catholic Church open sa lahat. No? Open na sama-sama tayo, no, na mamuhay, magpakabanal, no, at dito sa kasaysayan na Church History by Mayors, dito sa kanyang libro, napakaraming pangalan ng mga banal. Saan ba kayo nakakita ng church na napakaraming banal? Dito lang sa Catholic Church. Kaya nga, one of the qualities of the true church is holiness. It's because Matthew chapter 7 verse 20, no, kung ano yung puno, siya ang bunga. If si Kristo ang puno, ang bunga niya kabanalan. No? So, dito, Catholic Church, napakaraming saints. No? So, Alright, time na tayo. So, yan po si Brother Denmar sa kanyang final last conclusion sa debate na ito. So, dako na tayo sa affirmative side. Si Brother Alexander ng Independent Bible Believer sa kanyang conclusion within 5 minutes. Time start now. Okay, so makikita nyo dito, now you have to make a choice now, okay? Sa nakita nyong debate namin, pag nagpunta kayo sa Katoliko at naniwala kayo, pwede pa yung matanggal. Pwede pa yung mawala kasi kailangan patunayan nyo sa gawa ninyo. Dito pumapasok yung sinasabi niya na salvation ay pwedeng mawala. Pero ipapaliwanag ko sa inyo yung 4 na ginawa ni Jesus Christ sa atin kung ano-ano to. Nung namatay siya, binigyan niya tayo ng salvation. And that is from the blood of him, his own. He sacrificed for it. When you believe, you are sealed and saved. At hindi na matatanggal yon. Now, ano yung expectation? Sanctification. What is sanctification? Just be holy, for I am holy. Pero hindi kanya i-condemn kasi nasa law of grace ka na, there is no more condemnation sa iyo dahil you are under the law of Jesus Christ. So ngayon, yung justification is yung justification just if you never sin because you are a Christian. But that is not reality for you not to sin again. We are capable of sinning. The question is, do we like to sin? All of us, we don't want to sin. Yung glorification dito, ang ibig sabihin niyan, ito yung imimit na natin yung Lord. Ito na yung pagpapalit ng katawan natin through, what do you call that? Glorified body. So ito yung 4 na ibinigay niya, pero yung unang-unang salvation, hindi na to mawawala. Hindi na to mawawala kahit ano mangyari. Kaya nga sabi ko, it's your choice. If you wanna be a Catholic and still lose salvation, go for it. Kaya para sa akin, it's a money-making business, it's psychological preaching, and it's a charity. Yeah, I told you, I'm not against charity, but if you want to be a charitable place, just be a charitable place. Huwag nyo nang turuan yung mga tao about salvation kasi mapupunta sila sa impyerno. Now, who are we now? We are on Christian era. Christian time, Romans to Philemon, our doctrines. Ang apostle natin ay si Apostle Paul. Meron tayong tinatawag na judgment seat of Christ at i-judge niya ang mga ginawa ng katawan natin according from what we have done, whether good or bad. Whether good or bad, hindi na aalis ang Panginoon. Ano ang sabi dito? Sa 1 Corinthians 3:13 through 15. Sa 13, ang gawa ng bawat isa, tandaan nyo, ang gawa daw, ha, yung work na sinasabi ng Catholic, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag sapagkat ang araw ang magsasaysay. Sapagkat sa pamamagitan ng apoy, ito na yung paglilinis ng kasalanan, ihahayag. Inihahayag. At ang apoy na rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yon. Yung apoy na susubok doon. Kung ano yon, whether good or bad. Pagdating sa 14, kung ang gawa ng sino man, against gawa na naman ha, kung ang gawa daw ng sino man ay manatili, ibig sabihin kung maganda, na kanyang tinayo sa ibabaw na yaon, siya'y tatanggap ng gantimpala. May gantimpala daw pala, yung maganda ang gagawin. Ngayon, tuloy natin sa 15. Kung ang gawa ng sino man ay masunog, yung masunog, hell yun ha, yung pinanlilinis niya sa gawa, ay malulugi siya.
Ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas. Gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. Ligtas pa rin tayo whether we do good or bad kasi nga we are sealed and saved. Now, sino ang gusto nyong sundin? Yung nawawala ang salvation dahil pretending to be good na sinasabi, okay na okay ka? Ililigtas ka nila? Faith din yun. Ang problema dito, psychological preaching, there are lots of money involved at he admitted that they're doing charity. Maraming sinesweldohan. Kaya nga ang sinasabi ko, I have nothing against there. Pero yung salvation, si Jesus ang nagbigay from original sin. They know the original sin. I agree with that. But the original sin is being washed by the blood of Jesus Christ at no condemnation from the original sin because our body will just go, uuurin lang to, tatapak-tapakan lang to, walang maganda sa katawan natin. Walang maganda. When we do good, we will have a reward. When we do bad, God will burn it, but He Himself or I myself shall be saved. So, choice nyo to. Pag pumunta kayo ng denomination na magtuturo na kailangan kayong gumawa, tandaan nyo, pera-pera lang yan. 98% ng born-again Christians, ganun din ang ginagawa. Indirect, kagaya din ng RCC. Yung SDA is obviously another business. Right. So, time na daw, brother. So, yan na pa nagtatapos ang ating debate. At napakainit na debate, no, sa gabing ito. At madaling araw na pala. Salamat sa lahat ng mga patuloy na sumubaybay sa debate na to. So, naging maayos naman yung ating debate, I think. Dako na tayo sa pasasalamat. So, 1 minute na pasasalamat. Kung sumobra, okay lang sa akin. Basta this is a, di na to kasama sa sa stand o anong klaseng argument. This is about sa pasasalamat. At kung meron kang gustong i-promote, this is the time para basta marami pang mga makapanood ng video na to, debate nyo, ma-promote nyo yung inyong mga channel at kung ano pa man, mga program. So, ikaw na siguro mauna, Mr. Affirmative. Basta salamat, 1 minute. Time start now. Okay, salamat. Salamat, Mr. Pogi John Paulo. Napaka-fair ng naging pagiging moderator mo. I loved it. So, may God bless you on that. Kay Miss Philippines, thank you so much. God will bless you also. Maraming salamat sa kay Brother Denmar. Maganda yung debate namin. Kung pansinin nyo, marami kaming sarcasm. Kagaya ng sinasabi ko, yung debate na to is for you to choose. At marami kaming sikuhan, bakbakan, pero it's up to you to decide. Kagaya ng sinasabi ko palagi, wala kami ditong wish na tayo ay mapunta sa impyerno. Lahat tayo, walang matinong tao na magwi-wish sa atin na mapunta sa impyerno. So, I hope meron tayong meeting ground din na lahat tayo ay anak ng Diyos, at lahat tayo ay may iba-ibang pag-iisip, at may God bless us all. At sana makita nyo yung YouTube channel ko, Xander Speaks Truth. At ang point ko lang talaga is to help and save through the gospel of Apostle Paul and learn from the rest of the Bible. Once again, good day, good night. Alexander Santos, I'm out. Right, yan po si Brother Alexander Santos. So, Brother Alexander, kasi nung one time sinerch ko yung YouTube channel mo, hindi ko siya ma-search kasi wala pala siyang space yung Sander Speaks. So, ngayon ba, ganun ayun, dire-diretso pa rin siya, wala siyang space or may space na? Wala pa rin, Brad, pero aasikasuhin ko na ngayon, hindi ko lang nagawa kasi marami akong naging busy ako this weekend, kaya pero aasikasuhin ko naka noted yung sinabi mo, lalagyan ko ng space sa gitna o kung saan man. So pag inano ko ulit, meron ng space or underscore siya. Thank you. So, yun. Okay, so i-type nyo lang Alexander Speaks Truth. Dire-diretso, wala siyang space para makita nyo agad yung masuportahan naman yung mga YouTube channel ng ating mga debater dito sa Debaters Convention. Ikaw naman, Brother Denmar, ipopromote mo mga program, kaya pasasalamat. Okay, isang pagpalang araw ulit sa inyo na mga nanonood sa DEFCON. At unang-una sa lahat, syempre, pasasalamatan natin yung mga nanood sa ating debate dyan, sa mga magko-comment, at manonood pa ng video na ito sa Facebook,
and it will be uploaded also on in my YouTube. Syempre, yung aking YouTube na type nyo lamang sa inyong search box, Brother Denmar Santiago or Bro Denmar Santiago sa inyong YouTube. Lalabas na ho yan at pakipindot na rin yung bell button to subscribe, no, para sa marami pang pag-aaral ng ating pananampalataya at yung mga ating debates diyan natin inilalagay. Ano po? So, ako, para doon sa mga Katolikong gusto ring magpalalim sa kanilang doktrina, ay pinopromote natin yung ating grupo, Catholic Lay Missionaries of St. Paul, the Apostle, no, ang ating patron ay si St. Paul, no, the Apostle, who is converted like me, no, from INC to Catholic, you know. So I am once lost, but I am now found with the Catholic Church at home. No, so higit sa lahat, pinasasalamatan natin ang ating kausap, ating kaibigan, Brother Alex, at mukhang nagpuyat kaming dalawa ngayon. At sa ating moderator, Brother John Paulo, no, sa kanyang YouTube na Boy Letra por Letra, no. I-search nyo lamang ho yan sa Facebook, sa YouTube, at kay Miss Debcon na ating recorder din, at sa lahat ng nandito sa ating room, hindi ko nababanggitin isa-isa. At syempre, ang ating Panginoong Diyos na nagbigay sa atin ng pagkakataong ito para tayo ay makapaglahad ng katotohanan at nawa ay katotohanan lang ang masumpungan ng lahat ng mga nanonood at nakinig sa debating ito. Representative ng grupo ng Catholic Lay Missionary of St. Paul the Apostle. So, dito na po nagtatapos ang ating debate. God bless us all. This is moderator Jan Paulo Cruz, aka Boy Leta. This is, I declare the debate is over. Okay, cut na natin yung recording, Miss Debcon. Baka lumagpas, baka marinig kami dito.